Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. Hello sa inyo! Pag-uusapan natin ngayon ang isang medyo komplikadong paksa, ang mga pagkakaiba sa doktrina ng Mormonism at ng Biblical Christianity. Titingnan natin ang mga pinaka-core na paniniwala nila base sa mga impormasyong nakalap natin para masuri natin kung saan ba talaga sila nagkakaiba. So ito yung malaking tanong, di ba? Ano ba talagang pinagpakaiba ng mga turo ng Mormonism at ng Biblical Christianity? Kasi kung papakinggan mo, pareho nilang ginagamit yung mga salitang Jesus, Diyos, kaligtasan, pero habang lumalalim tayo, makikita natin na iba pala ang ibig sabihin ng mga salitang yan sa bawat pananampalataya. Okay, para maging malinaw ang pagtatalakay natin, heto yung magiging journey natin. Uumpisa natin sa pundasyon mismo. Tapos, titingnan natin kung saan sila kumukuha ng katotohanan. Pagkatapos niyan, sisilipin natin ang pananaw nila sa Diyos at sa daan patungong kaligtasan. At sa huli, sasagutin natin, bakit nga ba mahalaga ang lahat ng pagkakaibang ito? Sige, simulan na natin sa pinakaugat ng lahat. Kasi para talagang mag-gets natin ng mga pagkakaiba, kailangan nating bumalik sa simula. Sa kung paano ba nabuo ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o yung tinatawag nilang Restoration Movement. Isipin niyo to, ang buong pundasyon ng Mormonism nakatayo yan sa isang napakatapang na claim ng founder nito, si Joseph Smith. Sabi niya, lahat daw ng simbahan noong panahon niya ay karumal-karumal daw sa paningin ng Diyos at siya raw ang personal na inatasan para ibalik ang tunay na Kristyanismo na nawala. Dahil dito, ang turing nila sa kanilang simbahan ay ang kaisa-isang totoong simbahan sa buong mundo. At heto, para lang magka-context tayo, mabilis ang tingin sa timeline. Noong 1820s, diyan inireport ni Joseph Smith yung mga personal na pagbisita daw sa kanya ng Diyos Ama at ni Hesukristo. Pagsapit ng 1830, nailathala na ang Book of Mormon. At noong 1838, doon na opisyal na naging The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ang pangalan ng kanilang organisasyon. Okay, dito na tayo papasok sa isa sa mga pinaka-critical na pagkakaiba. Kasi kung saan ka kumukuha ng katotohanan, well, doon nag-uumpisa ang lahat, di ba? Saan nga ba nanggagaling ang otoridad para sa bawat panig? Dito pa lang, kitang-kita na agad yung malaking pagkakaiba. Para sa Biblical Christianity, ang Biblia ay parang isang closed book. Kumpleto na, pinal na, at nag-iisang salita ng Diyos. Pero para sa Mormonism, ang Biblia ay isa lang sa 4 na source ng katotohanan at may caveat pa. Tinatanggap lang nila ito hanggat ito ay nasalin ng tama. So, ano-ano ba itong 4 na sources na ito? Siyempre, nandiyan ang Biblia. Pero kasama nito ang The Book of Mormon, ang Doctrine and Covenants, at ang The Pearl of Great Price. Para sa kanila, itong huling 3 ay mga karagdagang revelasyon mula sa Diyos na kasing halaga at minsan mas nagbibigay linaw pa raw kaysa sa Biblia. So dahil magkaiba sila ng source of truth, natural lang na magkakaroon din sila ng ibang-ibang pagtingin sa kung sino ba talaga ang Diyos. Siya ba ay isang espiritu na walang hanggan o isa siyang taong na-promote at naging Diyos? Para mas madali nating makita, i-breakdown natin. Sa usapin ng origin, ang Diyos ng Kristyanismo ay eternal, wala siyang simula, siya ang manlilikha. Sa Mormonismo, ang Diyos Ama ay dati ring tao na umabot sa pagka-Diyos. Sa nature naman, ang Diyos ay espiritu sa Kristyanismo. Sa Mormonismo, mayroon siyang pisikal na katawan na gawa sa laman at buto. At sa bilang, ang Kristyanismo ay naniniwala sa iisang tunay na Diyos, habang sa Mormonismo, naniniwala sila na maraming Diyos ang umiiral. At para suportahan yung pananaw ng Biblical Christianity, madalas nilang binabanggit itong verse na to mula sa Isaiah. Malinaw na sinasabi rito, bago sa akin ay walang Diyos na nilikha, ni magkakaroon pa man pagkatapos ko. Ito yung pundasyon ng kanilang paniniwala sa isang Diyos. At alam nyo, yung pagkaaiba sa kung sino ang Diyos, may direct impact yan sa kung paano nila tinitignan ang tao. Sa Mormonism, meron silang tinatawag na inflated view of humanity. Ang turo nila, ang mga tao ay may potential na maging mga Diyos din balang araw. Ito yung konsepto nila ng exaltation.
So, kung magkaiba ang Diyos at magkaiba ang tingin sa tao, ano naman ang landas papunta sa kaligtasan? Dito, makikita natin ang isa pang malaking pagkakaiba. Ito ba ay isang libreng regalo na tinatanggap lang o isang gantimpala na kailangan mong pagtrabahuhan? Para mas malinaw, ano ba ulit itong exaltation? Sa turo ng Mormonism, ito yung pinaka-ultimate goal. Ito yung proseso kung saan ang isang tao ay pwedeng umabot sa pagkadiyos sa kabilang buhay. At paano to makakamit? Sa pamamagitan ng kombinasyon ng pananampalataya at, mahalaga ito, mabubuting gawa. So, paano ba nangyayari itong proseso na ito sa kanilang turo? May 3 step yan, parang ganito. Una, yung atonement ni Kristo. Binuksan ito yung pinto. Pangalawa, kailangan mong kumplituhin yung sarili mong kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa at pagsunod. At ang pangatlo, kung magiging matagumpay ka, makakamit mo ang pagka-Diyos sa pinakamataas na langit, ang Celestial Kingdom. Sa kabilang dako naman, ibang-iba ang turo ng Biblical Christianity. Para sa kanila, ang kaligtasan hindi yan pinaghihirapan. Isa itong regalo, isang libreng regalo mula sa Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, hindi dahil sa anumang gawa, gaya nga ng sabi sa Ephesians. At dahil magkaiba ang daan patungong kaligtasan, syempre magkaiba rin ang destinasyon. Sa Mormonism, may 3 kingdoms o antas ng langit, ang celestial, terrestrial at telestial. Sa Biblical Christianity naman, mas simple ang pananaw. May 2 destinasyon lang, langit para sa mga nananampalataya at impyerno para sa mga hindi. So pagkatapos ng lahat ng yan, baka iniisip nyo, bakit ba importante ito? Bakit kailangan nating pag-usapan? Well, mahalaga ito kasi hindi lang to basta maliliit na technicalities, di ba? Ang mga ito ay nagpapakita ng 2 magkaibang landas, 2 magkaibang sistema ng paniniwala. So para i-recap, heto yung 4 na major na pinagkaiba. Una, sa autoridad. Biblia lang ba o may mga dagdag na aklat? Pangalawa, sa Diyos. Isang eternal na espiritu ba o isa lang sa maraming Diyos na dating tao? Pangatlo, sa tao. Nilikha lang ba tayo o may potensyal tayong maging Diyos? At pang-4, sa kaligtasan. Regalo ba to o kailangang pagtrabahuhan? Para ma-capture natin yung isang perspective, may isang quote dito mula sa isa sa mga sources natin na nagsasabing, ang problema sa Mormonism ay sinasalungat, binabago at dinadagdagan nito ang Biblia. Again, mahalagang tandaan na ito ay ang pananaw mula sa partikular na source na iyon at hindi isang personal na conclusion. At para tapusin ang ating pagtatalakay, iiwan ko kayo ng isang tanong na sana'y pag-isipan ninyo. Paano nga ba hinuhubog ng pinakapundasyon ng anumang sistema ng paniniwala, relihiyon man yan o hindi, ang bawat maliliit na bahagi ng buong istruktura nito? Sa video na ito, tinalakay natin ang mga pangunahing katuruan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o LDS at inihambing ito sa mga makasaysayang paniniwala ng Kristyanismo mula sa pananaw tungkol sa Diyos, kay Hesukristo, sa mga kasulatan, pahayag, kaligtasan at walang hanggang kapalaran. Sinuri ng episode na ito kung saan nagkakatugma at nagkakaiba ang 2 tradisyong panrelihiyon. Kung ikaw man ay LDS, Kristiyano o simpleng interesado sa mga relihiyon sa mundo, layunin ng video na ito na magbigay ng malinaw, balansyado at kapaki-pakinabang na paghahambing. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-comment ang iyong mga saloobin sa ibaba. Aling sistema ng paniniwala ang sa tingin mo ay ang siyang pinakamalapit sa biblical na Kristyanismo?